Ito ang DZXL 558 Tatak RMN. Narito na ang numero 1 pagbabalita sa radyo na araw-araw. Pinakikinggan sa Luzon, Visayas at Mindanao. KBP Golden Dove Best News Program. Mula sa Head News Center ng pinakamaraming himpilan at number 1 na radio network ng bayan, RMN. Ito ang numero 1. RMN News Nationwide. RMN News Nationwide. Kasama ang maasahang broadcaster, Buddy Oberas, at ang KBP Golden Dove Best Newscaster, Weng de la Peña. RMN News Nationwide. RMN News Nationwide. Headlines. Ngayong tanghali sa RMN News Nationwide, 20 congressman pinasasagot ng COMELEC sa kabiguang magsumite ng kanilang Statement of Election Contributions and Expenditures. Pinoy umaliso papuntang o patungong Japan. Personal na pasasalamat sa tulong dyan ng Japan. Mga sinalanta ng bagyong Yolanda ipapaabot. Dapat po sa bansang Hapon, bukod sa milyon-milyong dolyar na donasyon para sa mga biktima ni Yolanda, nagpadala rin sila ng mga aircraft, malalaking barko, medical teams at mga miyembro ng kanilang self-defense forces upang mapabilis ang paghahatid ng tulong sa mga sinalanta. Police station sa Bukidnon sinalakay ng mga NPA. Isang pulis patay. Malawakang kilos protesta sa power rate hike bukas. Hindi naman ay hahadlangan yan ng palasyo. Balitang negosyo natin, 20 community enterprises pararangalan ng Bilyar Social Institute for Poverty Alleviation and Governance o tinatawag na SIPAG. Sa world, Nature sumabog sa Arizona. Buong pansang pagsasarang boses ng balita. RMN News. Ang pinakamalaking mga balita abot sa bawat Pilipino saan man sa bansa. RMN News. Mabuhay Pilipinas, tanghali po ng Webes, December 12, 2013. Ito ang numero 1 na RMN News Nationwide. Ako si Buddy Oberas. Ako naman si Weng de la Peña. Tayo ay live sa DYRI 774 RMN Iloilo, DXIC 711 RMN Iligan, DYME 783 RMN Masbate at sa DXRS 918 RMN Surigao. Live international via Ustream. Search RMN Manila, WRMN New York, USA. At sa lahat po natin mga number 1 AM stations sa buong bayan. Mga kasama, pinapabakante po ng Commission on Elections o COMELEC sa mahigit sa 4 na local elected officials ang kanilang pwesto dahil sa kabiguan nila magsumite ng Statement of Election Contributions and Expenditures o SOSE. Ayon kay COMELEC Chairman Sixto Brillantes kabilang sa mga pinababakanting pwesto ay ang tanggapan ni Pampanga Congresswoman Gloria Macapagal Arroyo, Muntinlupa Congressman Rodolfo Pong Biason, Batangas Governor Vilma Santos, Pasay City Mayor Tony Calixto at Pangasinan Governor Amado Espino. Kabilang din sa mga pinapabakanting posisyon ay ang mga sumusunod. Kabilang dyan ang 20 mga kinatawan, 11 pang provincial board members, 4 na gobernador, 1 vice governor, 278 mga konsehal, 48 city board members, 35 na vice mayor, 26 na mayors at 1 assemblyman. Umaliso o ang COMELEC ay magpapatupad ng kamay na bakal sa mga kandidatong mabibigong magsumite ng kanilang SOSE. Kasama natin sa Balita Live si Angel Ronquillo. RMN Report. Seryoso ang Commission on Elections sa pagpapatupad ng batas hinggil sa mananalong kandidato na mabibigo pa rin magsumite ng kanilang Statements of Contribution Expenditures o SOSE. Ang papalay ginawa ni Brillantes Macarangian Urso na umaabot sa kabuang 422 na elected officials ang nabigong makatugon sa paghahain ng kanilang SOSE. Ayon kay Brillantes, hindi makakaupo sa pwesto ang mga nananalong kandidato kapag hindi nila isumite ang kanilang SOSE sa lalong madaling panahon. Maliwanag pa nito ng June 13 pa, itinakda
tinakdang deadline sa pagsumite ng SOSE. Nais anyang turuan ng COMELEC ang mga ito na sumunod sa itinakda ng batas base sa Republic Act number 7166 o ang Synchronized Elections Law. Isinasaad ng lahat ng mga nanalong kandidato noong May 2013 elections ay kailangan sumite ang kanilang SOSE sa loob ng 30 araw makara ng eleksyon. Ang mabibigo mag-hire ito ay hindi maaaring maupong sa pwesto at maaari ding maharap sa administrative charges. Kasama mo sa lungsod ng Maynila, Angel Juan Quilio at Tatak, RMN. Radyo mo nationwide. Si Senador Recto pumalag sa COMELEC na hindi nag-file ng SOSE si Governor B. Kasama natin sa Balita Live, Grace Mariano. RMN Report. Ikinagulat ni Senator Ralph Recto na isinama ng Commission on Elections o COMELEC ang kanyang may bahay na si Batangas Governor Vilma Santos sa mga hindi nakapag-file ng SOSE o Statement of Election Contributions and Expenditures. Si Ate V ay kasama sa 424 na mga nahalal na opisyal ng gobyerno na pinapalayas ngayon ng COMELEC sa kanilang pwesto dahil sa kabiguan umanong mag-file ng SOSE. Pero ayon kay Recto, June 6 pa lamang nag-file na nito si Governor B na mas maaga pa sa deadline ng COMELEC. Ang sabi pa ni Senator Recto, mayroon silang pinangahawakan na Certificate of Compliance mula sa COMELEC Batangas. Maging ang COMELEC officer ng Batangas Anya ay nagulat din sa nabanggit na report. Di inirekto kung sakali mang mayroong pagkakamali o pagkukulang sa mga dokumentong isinumite ni Ate V, sana ay sinabihan sila ng COMELEC para naman ito ay agad nilang naasikaso. Kasama mo sa Senado para Grace Mariano, Tatak, RMN. Radyo mo nationwide. Kampo naman ni CGMA nagsumite ng kompletong dokumento sa COMELEC. Sama natin sa Balita Live si Juan de Bata. RMN Report. Tinawag na sinungaling ng kampo ni dating Pangulo at ngayon Pampanga Representative Gloria Arroyo si COMELEC Chairman Sixto Brillantes. Ayon kay Atty. Raul Lambino, Chief of Staff ni CGMA, tiniyak nitong mayroon silang mga dokumentong magpapatunay na nakapagsumite ng Statement of Contributions and Expenditures o SOSE ang dating Pangulo taliwas sa akusasyon ng poll body. Nilinaw nito na noong June 30 siya pa ang nagpasa ng kumpletong annexes na isinumite para sa expenditures ni CGMA sa nagdaang halalan at sumulat pa siya sa COMELEC na wala itong natanggap na contribution sa kanyang kampanya. Kasabay nito ay pinayuhan ni Lambino ang COMELEC na tingnan mabuti ang kanilang records ng mga kandidatong nagsumite ng SOSE. Tiniyak rin ito na mayroon silang mga dokumentong magpapatunay na nakapagsumite ng SOSE ang dating Pangulo taliwas sa akusasyon ng COMELEC. Kasama mo mula sa Kamara, Conde Bata, Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Headlines. Umalis na papuntang Tokyo, Japan si Paulong Ninoy Aquino para dumalo sa ASEAN-Japan Commemorative Summit. Sa kanyang departure speech, sinabi ng Pangulo na layunin ng kanyang biyaheng mapalakas pa ang ugnayan ng Pilipinas sa Japan. May kinalaman din sa kapayapaan, kayusan at kaunlaran sa rehiyon. Sinabi ng Pangulo na personal siyang magpapasalamat kay Japan Prime Minister Shinzo Abe para ho sa ipinabot nilang tulong para sa mga sinalanta ng Bagyong Yolanda. Tutulak po tayo ngayon tungong bansang Hapon upang dumalo sa ASEAN-Japan Commemorative Summit. Tungkulin nating daluhan ito bilang kasapi ng ASEAN at bilang isa sa malalapit na kaalyado ng bansang Hapon. Sa pagkakataon nga pong ito, tutungo rin tayo doon upang iparating ang ating pasasalamat sa mga karatig bayang dumamay at nagpaabot ng ayuda sa Pilipinas nitong mga nagdaang sakuna. Tunay nga po na sa panahon ng taimtim nating pangangailangan, ipinaramdam nila, hindi tayo nag-iisa. Ayon pa kay Pangulong Noy, may pagpulong din siya kay Abe para naman hikayatin ang mga negosyante na maglangak ng puhunan sa Pilipinas kahit na magkakasunod po ang tumamang kalamidad sa bansa. Dahil sa pagbubukas palad sa panahon ng sakuna, matatag nating katuwang ang bansang Hapon sa pagpapaarangkada ng ating ekonomiya at sa paglalatag ng pagkakataon para sa mga Pilipino. Sila po ang pinakamalaking trading partner ng Pilipinas noong nakarang taon at nagkakaloob ng pinakamalaking official development assistance para sa bansa. Kaya naman lulubusin natin ang pagkakataon makapanayam si Prime Minister Shinzo Abe upang magpasalamat sa kanyang mga kababayan. Bukod dito, tatakayin din natin ang pagpapalakas ng ating ugnayan para sa pangmatagalang kapayapaan, kayusan at kaunlaran sa rehiyon. Sa pakikipag-usap naman sa mga negosyanteng Hapon, taas noon nating ilalatag sa kanila ang mga pagkakataon kung paano pa nila mapapalawak ang kanilang mga negosyo sa ating bansa. Bukod dyan, nakatagdaring makipagkita ang Pangulo sa Filipino community sa Japan. Natili po ang Pangulong Noy at ang delegasyon niya sa Japan hanggang sa Sabado, December 14. Headlines. Patay ang isang pulis matapos lusubin ng mga miyembro ng New People's Army o NPA ang Kibawe Police Station sa Bukidnon pasado alas 4 Huwebeso ng madaling araw.
kinilalang naturang pulis na si SPO2 Rodolfin Alonso habang dalawa pa ang naiulat na nasugatan. Report ng RMN Malay-Balay, bago inatake ang police station, hinarangan pa ng mga armadong rebelde na lulan ng 7 van ang entry and exit points ng Kibawe Highway. Dahil sa insidente, sumuspende ang trabaho sa Kibawe Municipal Hall kung saan may naiwan pang isang granada. Nasa lugar naman ang Explosive and Ordnance Team mula sa Philippine Army at Philippine National Police. Tuloy naman ang klase sa mga paaralan doon maliban na lamang sa mga barangay ng Sanipon, Tumaras, Mascareñas at Marampangi kung saan tumakas yung mga armado. Malawakang pagpatay na ilaw bukas laban sa power rate hike, hindi hahadlangan. Sama natin sa Balita Live, Deo de Guzman. RMN Report. Igagalang ng Palasyo ng Malacanang ang ikinasang malawakang pagsasara ng ilaw bukas, Friday the 13th, bilang pagtutok sa big-time power rate hike ng Meralco. Ito ang pagkilos na isinulong ni Kabataan Party List Representative Terry Redon at bukas din ay magsasagawa ang iba pang pagkilos ang iba pang grupo bilang pagpaparamdam sa pagkontra sa power rate hike. Ayon kay Communications Operations Secretary Sunny Coloma, hindi nila pipigilan ang nasabing pagkilos dahil karapatan naman ito ng mamamayan at ito ay bahagi na rin ng demokrasya sa ating bansa. Sinabi din ito na nakikisang palasyo sa anumang hakbang ng publiko laban sa hindi makatarong ang pagtataas ng presyo ng kuryente. Kaugnay niyan ay sinabi din ni Coloma na mahigpit na ipinamomonitor ng palasyo sa Energy Regulatory Board at sa Department of Energy ang schedule ng shutdown ng mga power plants upang hindi ito maabuso ng mga negosyante sa energy sector. Kasama mo din Palasyo ng Malacanang, Deo de Guzman, Tatak RMM. Radyo mo nationwide. Ang pag-recover sa mga nawawala pa na sa bagyong Yolanda hindi pa rin ipapaubaya sa mga LGU. Sama natin sa balita si Rhea Mamogay live. RMN Report. Hindi pa rin ipinauubaya ng national government sa mga lokal na pamahalaan sa Visayas Region maging ang pag-recover ng mga bangkay sa mga lugar na sinalanta ng bagyong Yolanda mahigit isang buwan na nakakalipas matapos maganap ang kalamidad. Sa ngayon kasi aabot pa rin sa 1,770 katao ang nawawala at target pa rin sa search and recovery operations. Ayon kay NDRRMC spokesperson Major Reynaldo Balido, nanatili pa rin ayon sa Samar at Leyte ang mga miyembro ng Task Force Cadaver Collection na kinabibilangan ng mga tauhan ng Bureau of Fire Protection, Department of Health at NBI. Mas papabilis kasi ang paghahanap sa mga nawawala pa kung nasa lugar pa rin ang Task Force Cadaver Collection habang nagsasagawa naman ng clearing operations ang mga tauhan ng DPWH at MMDA. Samantala sa ngayon naabot na sa mahigit 1 bilyong piso ang nagagastos ng gobyerno na itinulong sa mga biktima ng bagyo sa Visayas Region. Kasama mo sa NDRRMC, Rhea Mamogay, Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Sa pang-batch, mali-part-rate mula po sa Syria dadating ngayong linggo. Sama natin sa Balita Live, Joy Sadra. RMN Report. Isa pang batch ng OFWs mula Syria ang nakatawid sa Beirut bago pa man sumapit ang Pasko. Ang naturang batch na binubuo ng 22 ay dadating sa bansa sa Sabado alas 3:15 ng hapon. Sa Sabado dadating sa Naiyawan ng Etihad Airways sakay ang Pinoy Repatriates. Sinusikap naman ng Philippine Embassy sa Damascus sa makakuha ng exit visa para sa iba pang naiwang OFW sa Syria bago pa man matapos ang taong kasalukuyan. Kasama mo sa DFA, Joyce Adra, Tatak RMN. Radyo mo nationwide. News Negosyo. Kasama, paparangalan po bukas, December 13, ng Bilyar Social Institute for Poverty Alleviation and Governance o CPAG, ang 20 community enterprises na tumutulong sa komunidad para mabawasan ang kahirapan sa bansa. Ayon kay Senadora Cynthia Villar, isa itong patimpalak kung saan ang unang 10 doon ay hihirangin bilang most outstanding at bibigyan nila about isa ng 250,000 pesos. Tomorrow po sa aming Villar CPAG, mag-award kami ng 20 community social enterprises po na nagtutulong sa komunidad para mabawasan ang kahirapan. The first 10 are the most outstanding. Sila po ay magre-receive ng 250,000 each.
At yung next 10 po, yung mga most promising, yun po yung magre-receive ng 100,000 each. Ito po ay award sa mga community group, mostly cooperative, na nagtayo sila ng kanilang mga negosyo sa kanilang komunidad para tulungan na magkaroon ng hanap buhay ang kanilang mga miyembro. Anya, naging matagumpay ang nasimulan nilang pagtulong sa kapwa kahit bilang ganti para rangalan nila ang mga ito. Sila ay nagtagumpay, kaya nagbibigay tayo ng award para ma-encourage natin sila na ipagpatuloy yung ginagawa nila, and at the same time, ma-document natin para magaya naman ng iba. Kasi marami ding gustong gumawa nito, mas maganda na mabasa nila ang istorya nitong mga outstanding na to at mga promising community social enterprises para hindi na sila mahirapan, gayahin na lang nila yung mga successful. Ang Bilyar Sipag Awards na sinalihan ng 100 nominees ay nagsimula noong August 2 at matatapos bukas. RMN News Abroad. Nabalot ho ng takot ang mga residente ng Tucson, Arizona matapos ang malakas na pagsabog ng umano'y meteor. Sa ulat inulan ho ng inulan ng bato mula sa sumabog na meteor ang mga kabahayan sa Tucson. Inabatid na simula nung ngayong araw ang Geminid Meteor Shower na tinaguri ang pinakamalaking meteor shower ng taon. Nasa 100 hanggang 120 meteors ang pinapakawalan nito bawat oras. Binaha naman ang tawag ang mga local news outlets doon mula sa mga residente na nakasaksi ng pagsabog ng meteor. Inihayag naman ni astronomer Bill Cook na lahat ng debris na dumadaan sa Earth bawat taon, ang Geminids ang pinakamalaki. Kaya tinawag ito ng ahensya na 900-pound gorilla of meteor showers. Live tayo makasama mula sa RMN News Center, Makati City, Metro Manila, Philippines. Tipong narinig ang numero 1 RMN News nationwide. Webes na tayong tanghali, December 12, 2013. Pwedeng panoorin ang naging pagbabalita namin ngayong alas 12 ng tanghali sa YouTube. I-type lamang ang RMN News nationwide. Thank you, Lord. Muli po tayo nagkasama-sama. 13 days to go before Christmas. Bago Pasko, ha? Salamat sa inyo naging panahon sa amin. Kasama niyo po ang Serbisyo Publiko, Madio Beras. Weng de la Peña. Dito pa rin sa tahanan ng pinakamaraming number 1, pinakamaraming himpilan. RMN. Radyo mo, nationwide. Pinakamalaking mga balita abot sa bawat Pilipino sa bansa. RMN News nationwide. Oras na takalas 12:19. Gustong yumaman? Bumili ng 5 Solmix capsules at sumali sa Unilab's Yaman sa Kalusugan raffle program.